Ganon na ba talaga katindi, kalakas ang power ni Martin Romualdez? Bakit hanggang ngayon, kahit hindi na siya speaker, takot na takot pa rin itong si Boying Rimulya? Yan mga kababayan, Senator Bongo, nanawagan isa itong pakiusap at paalala lang po ang isyu ngayon ay tungkol sa ghost, substandard o anomalous flood control project. Kasuhan ninyo, ipakulong kaagad yung mga totoong mastermind. Ang nangyayari ngayon mga kabanat, pinagtatakpan ang tinuturo na mastermind. At plano pang gawing star witness. Hay nako, only in the Philippines talaga. Yung totoong buhaya yung kasuhan nyo at ikulong. Mag-focus kayo sa mga magnanakaw at kurap. Ikulong na yung mga kurakot. Yun dapat mga kababayan. Ang gagawin ni Vince Dizon at ni Boying Rimulya yung totoong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Subalit ang ginagawa ho nila ay pumupunta na sila sa conflict of influence para ilihis ang usapin, ilihis ang issue sa flood control project. Klarong-klaro naman ho, kung gugustuhin po nila na mapanagot ang totoong may sala, kayang-kaya ho nilang gawin yan. Kaso ang nangyayari ho ay natatakot po sila. Natatakot po sila nga panagutin yung totoong may sala, no? Dahil iwan ko, bakit sila natatakot, no? Hindi na nyo kailangan paikutin, bilugin ang ulo ng taong bayan dahil naiintindihan ho namin yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung ano ho ang dahilan kung bakit nagkagulo sa EDSA, lalong-lalo na itong si Congressman Kiko Barsaga na nanawagan ng people power at itong mga retirado nag-aalsa laban sa ating gobyerno nga pabagsakin ang mga korap. Yun po ay ghost project na ninanakaw yung pira ng bayan. Bakit kayo pumunta dito kay Senator Bongo at sa mga Duterte? Imbestigahan yung mga Duterte. Hindi naman sinasabing huwag nyong imbestigahan. Pero grabe ang isyo sa administrasyon ngayon. Grabe ang nakawan. Tapusin nyo muna. Tapos balikan yung mga Duterte. Pag may nakita kayong butas, hindi panagutin. Ganun lang ho kasimple. Huwag na ho natin paikutin ang taong bayan. Sana ho, tauhan na kayo.